Sa iba pang balita, dahil naman sa mga umano'y delay, sinabi po ng isa sa mga House prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na posible nang umabot ang usapin sa anibersaryo ng paghahain ng unang impeachment complaint. Sa ngayon, hinahanda na rin daw nila ang sagot sa mga tanong sa kanila ng Supreme Court kaugnay sa petisyon ng bise. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Pinabalangkas na ng Kamara ang sagot nito sa mga katanungan ng Korte Suprema kaugnay sa petisyon ni Vice President Sara Duterte na humaharang sa impeachment complaint laban sa kanya. Kabilang sa tanong ng Korte Suprema kung ano ang nangyari sa unang 3 impeachment complaint na inihain laban kay Duterte. Matatanda ang magkakasunod na inihain ng 3 impeachment complaint na hindi na gumalaw hanggang sa umarangkadang ika-4 na impeachment complaint noong February 2025. Sabi ni Manila Representative Joel Chua, isa sa House impeachment prosecutors, sinunod daw ng Kamara ang konstitusyon, ang rules on impeachment at mga dating desisyon ng Korte Suprema, lalo na sa 1-year bar rule na nagbabawal sa mahigit isang initiated impeachment complaint sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Ang tinutukoy na jurisprudence ni Chua ay ang desisyon ng Korte Suprema sa 2 kasong kumwestiyon sa impeachment complaint laban kina Chief Justice Hilario Davide at Ombudsman Merceditas Gutierrez. Dito inilatag ng Korte Suprema kung ano ang ibig sabihin ng pag-initiate ng isang impeachment complaint na siyang basehan ng 1-year bar rule. Una, ng filing ng verified complaint at pag-refer sa House Justice Committee for action. No? Ito po yung supposedly dapat nangyari sa unang 3 na mga impeachment complaints. Pero hindi po ito nangyari. There was no referral to the House Committee on Justice. But the 4th impeachment complaint, at isa po ito doon sa mga requirements din po ng Francisco at ng Gutierrez, ay yung pagkakaroon po ng 1/3 filing ng House members to the House Secretary General. Ito po yung nangyari sa 4th impeachment complaint. Umaasa si impeachment prosecutor Joel Chua na mapagdedesisyonan nito ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon para hindi na rin anya ito magamit para lalo pang patagalin ang impeachment proceedings. Wala pong dahilan para antayin ng Senado kung ano po ang magiging desisyon ng Korte Suprema dahil wala naman pong TRO na nilalabas. So sa ngayon, dapat po mag-proceed pa rin po ang trial hanggat hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema. Sa delay po na nangyayari sa Senado, parang aabot na rin tayo sa 1-year bar rule. Pero paano kung pumanig ang Korte Suprema sa bise? Well, of course, kung may TRO, di siyempre susunod ang impeachment court. But of course, we will do all legal remedies para ito ay ma-lift. At alam naman po natin na lagi na itong ginagawa naman po natin ay nasa tama. Ang articles of impeachment, pwede naman daw ihain ulit matapos ang 1-year bar. Wala namang violation eh. Ang pinagbabawal lamang is yung period. So pwede, as is. Yes. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.